Namimiss mo na siguro sila, no? Tanong pa ni Noah. Agad naman na tumango si Shirley. Oo naman, sobrang miss na miss ko na sila. Pero kailangan ko muna magtiis at magsakripisyo para sa kanila. Kailangan ko makontento na lamang muna sa video call. Sagot ni Shirley kasabay ng pagpunas niya ng kanyang luha dahil muli niyang naalala ang kanyang ina at mga kapatid na nasa probinsya. Anong balak mo ngayon na nakita mo ng iyong ama? Gusto mo ba siyang kausapin? Tanong pang muli ni Noah. Hindi ko alam. Siguro hayaan ko na lamang siya. Siguro wala na talaga siyang pakialam pa sa amin. Okay na ako na makita siya at tatanggapin ko na lamang na iniwan niya talaga kami kahit na napakahirap tanggapin nun. Masaya naman na yata siya sa buhay niya ngayon at siguro talagang mas mahalaga si Jessie kaysa sa amin ni nanay. Sagot ni Shirley at talagang di niya muling napigilan ang sarili niya na hindi maiyak. Napabuntong hininga na lamang si Noah at agad na niyang kinabig si Shirley upang yakapin to dahil alam niya na kailangan ito ng karamay ngayon. Alam niyang masakit para dito na makitang napakaganda ng buhay ng kanyang ama samantalang silang mag-iina ay naghihirap at tayong siya lamang kumakayod sa kanila. Idagdag pang may sakit nga ang ina nito. Ang mabuti pa, magpahinga ka na muna. Matulog ka na at huwag mo na lang munang pakaisipin ng iyong ama. Sabi ni Noah kay Shirley, sa kanya to hinalikan sa noo. Bumitaw naman na siya sa pagkakayakap sa dalaga, sa kanya to ay nalalayan na humiga at kinumutan pa niya ito. Ikaw, hindi ka pa ba matutulog? Tanong ni Shirley kay Noah. Nginitian naman siya ng binata. Doon na lang ako sa sofa matutulog para may kasama ka rito. Sagot ni Noah sa kanyang nobya at muli kinintalan niya ito ng magaan na halik sa labi. Matulog ka na. Good night. Dagdag pa niya. Pero alam kong hindi ka sanay dyan. Mabuti pa ako na lang sa sofa. Dito ka na lamang sa higaan mo. Sabi pa ni Shirley. Shhh! Sige na, matulog ka na. Ako na ron para naman makatulog ka ng maayos. Saway ni Noah kay Shirley, saka siya naglakad papuntang sofa, bitbit ang unan. Napabuntong hininga na lamang si Shirley dahil malang mukhang walang balak na magpaawat si Noah at talagang sa sofa nga ito matutulog. Gusto pa niya sanang tumutol na matulog ito sa sofa pero kahit nakakahiya, hinayaan na lamang niya ang binata. Sumasakit na rin kasi ang ulo niya sa kakaiyak kaya parang pinapaypayin talaga siya ng antok niya. Agad namang nahiga si Noah sa sofa at nagtulog-tulugan pa siya at pinapakiramdaman niya si Shirley. At ang pakiramdam niya mahimbing na ang tulog ng kanyang nobya, bumangon na siya at saka dahan-dahang lumabas ng kanyang silid. Pagkababa niya ng hagdan, naabutan niya doon ang kanyang mga magulang na mukhang hinihintay nga siya na bumaba. Kamusta si Shirley? Agad na tanong ni Angeline kay Noah. Napabuntong hininga naman si Noah. Nakatulog na po siya. Doon ko na po muna siya pinatulog sa silid ko dahil ayoko po siyang hayaang matulog mag-isa dahil kanina pa po siya iyak ng iyak. Sagot ni Noah. Dahan-dahan namang tumango sila Angeline at Denver. Nakausap mo na ba siya tungkol sa nangyari kanina? Tanong naman ni Denver. Yes, Dad. Nakausap ko na po siya at anak nga po siya ni Mr. Gomez sa ibang babae. Sagot ni Noah. Gulat na gulat naman sila Angeline dahil sa sinabi ni Noah. Seryoso ba yan, anak? Pero paanong nangyari yun? Kunot noo pa ang tanong ni Angeline. I don't know, Mom. At hindi rin alam ni Shirley ang dahilan pero ang sabi niya sa akin noon, matagal na nga silang iniwanan ng kanyang ama at pamilya na nga daw ito sa Maynila. At hindi ko naman akalain na si Mr. Gomez po pala iyon. Sagot ni Noah sa kanyang ina. Kung gayon, ngayon ka mas kailangan ni Shirley dahil may pinagdadaanan siya. Kaya mas mabuting samasamahan mo na muna siya. Sagot naman ni Angeline dahil totoong nag-aalala siya para kay Shirley. Dahil kahit hindi nila ito kadugo, parang itinuring na rin niya itong anak. Lalo na ngayon na nobya ito ng kanilang anak na si Noah. Yes, Mom. Hindi ko po pababayaan si Shirley at mananatili ako sa tabi niya ngayon. Knowing Jessie na spoiled, baka galit na rin yan ngayon sa kaalaman na magkapatid sila ni Shirley. Sagot naman ni Noah sa kanyang ina. Pare-pareho silang naaawa ngayon kay Shirley dahil sa kabila pala ng masayahing mukha ng dalaga ay meron pala itong pinagdadaanan na hindi sinasabi sa kanila. Kinabukasan, pagkagising naman ni Shirley, nagulat pa siya dahil nasa ibang kwarto nga siya pero muli niyang naalala ang mga nangyari kagabi at naalala niya na nasa silid nga pala siya ni Noah.
Nagawi agad ang tingin niya sa sofa dahil naalala niya na doon na natulog ang binata kagabi pero hindi niya na to nakita pa doon at malinis na ang sofa kung saan to natulog kagabi. Akmang babangon na sana si Shirley nang biglang bumukas ang pinto ng CR at lumabas doon si Noah. Kaya naman napalingon siya doon at napatulala na lamang siya nang makita niya na tayong boxer shorts lamang suot ng binata habang tumutulo-tulo pa ang buhok nito. At kitang-kita nga niya ang matipunong katawan at abs ng kanyang nobyo dahil wala pa tong suot na pangita sa damit. Kaya naman, napanunok na lang siya ng sarili niyang laway dahil sa kanyang nakikita. Good morning, gising ka na pala. Nakangiti pa na bati ni Noah kay Shirley, kaya naman biglang napabalik sawi siya sa Shirley at agad na nag-iwas ng tingin sa binata. Good morning. Ang aga mo naman yatang nagising. Pasensya ka na, napasarap atang tulog ko kagabi. Kanda o talpa na sagot ni Shirley kay Noah habang di niya magawang tumingin dito dahil baka nakita siya nitong nakatitig sa katawan nito kanina. Napapangisi naman si Noah dahil hindi siya magawang tingnan ng dalaga kaya naman naglakad siya palapit sa dalaga. Agad na naupo sa tabi nito. Sa kanya to hinawakan sa baba at iniharap sa kanya ang mukha nito. Okay ka na ba? Kamusta ang pakiramdam mo? Tanong ni Noah kay Shirley. Makailang ulit naman na napanunok ng sarili niyang laway si Shirley, lalo na nang mapadako ang tingin niya sa mamula-mulang labi ng binata dahil napakalapit ng mukha ni Noah sa mukha niya. At parang bigla ay nailang siya dito dahil wala pa nga itong suot na pangita sa damit. Oo, medyo okay naman na ako. Kanda o talpang muling sagot ni Shirley. May problema ba? Baka may dinaramdam ka, di mo lang sinasabi sa akin ha? Tanong na ni Noah kay Shirley dahil utal-utal na nga ito kung magsalita. Ha? Wala to. Huwag mo na lang akong pansinin. Ayos lamang naman ako. Pilit ang iting sagot ni Shirley. Sigurado ka? Nag-aalala pang tanong ni Noah sa dalaga. Tayong pagtango lamang naman ang isagot ni Shirley kay Noah. Nginitian naman ni Noah si Shirley at sa kanya to kinintilan na mag-aang halik sa labi kaya naman napapikit na lamang si Shirley. Nang mapansin niyo ni Noah ay balak niya sanang mag-aang na halik lamang sa dalaga ay unti-unti niyang pinapalalim. Di naman maintindihan ni Shirley ang nararamdaman niya dahil lang maglapat ang labi nila ni Noah parang nahipnotismo na siya nito at unti-unti niya nang tinutugon ang bawat paghalik sa kanya ni Noah. Napakapit na rin siya sa batok ng binata at tuloy na siyang nadarang sa paraan ng paghalik sa kanya ng binata. Bumitaw naman sa paghalik sa kanya si Noah sa dalaga at halos habol pa sila parehas ng hininga dahil sa ginawa nilang paghahalikan. Napabuntong hininga pa muna si Noah sa kanya hinalikan sa noo si Shirley. Ang mabuti pa mag-ayos ka na ng sarili mo para makakain na tayo sa baba. Pinakuhaan na kita ng ilang damit mo sa bahay, sabi ni Noah sa dalaga. Gulat naman ang rumistro sa mukha ng dalaga dahil sa sinabi ni Noah at parang pakiramdam pa nga niya nabitin siya sa ginawa nilang pagkahalikan. I'm sorry. Baka kasi hindi ko na mapigilan pang sarili ko at maangkin kita nang wala sa oras. Lalabas muna ako at babalikan kita rito, ha? Dagdag pa ni Noah, sa kanya muling hinalikan sa labi si Shirley. Saka siya tumayo at kinuha ang t-shirt niya na nakapatong sa sofa at lumabas muna ng kanyang silid. Sa totoo lang, timping-timpi na talaga siya na maangkin ng dalaga dahil nire-respeto niya ito. Kahit sobrang nagiinit at tumataas ng libido sa kanyang katawan, sa tuwing magkasama sila ni Shirley, pinipigilan niya na lamang ang sarili niya. Kagaya na lamang kanina na alam niyang parehas na silang nadarang ng dalaga sa ginawa nilang paghahalikan, pinilit niya pa ring pigilan ang kanyang sarili. Ayaw niya kasing magpadalos-dalos sa mga ganong sitwasyon. Nang tuluyang makalabas ng silid na yun si Noah, napabuga na lang ng kanyang hangin sa bibig si Shirley at nasabunutan pa ang kanyang sarili dahil totoong nadala siya kanina sa ginawa nila ni Noah at kamunti ka na talaga siyang bumigay dito kung hindi nagpigil ang binata. Ano ka ba naman, Shirley? Hindi ka na naman nag-iisip. Alam mong marami kang obligasyon sa buhay tas lalandi ka pa? Inis na kausap ni Shirley sa kanyang sarili bago siya bumangon sa higaan ni Noah. Agad na rin niyang hinanap ang damit na sinasabi ni Noah at nakita niyang isang bag na nasa sofa. At nang tingnan niya iyon, mga gamit niya nga ang naroon. Nagtaka pa siya dahil balak naman niyang umuwi. Ang daming laman na naturang bag.
Kumuha naman ng isusuot niyang damit si Shirley at agad siyang dumiretso sa CR upang maligo para kahit papano maibsan naman ang init ng katawan niya. Pagkalabas ni Shirley ng CR, naabutan niya na si Noah na nakaupo sa sofa na naroon sa silid nito habang abala to sa phone nito. Napagawi rin ang tingin niya sa orasan na naroon. Napakunot na lamang ang noon niya dahil alas 9 na pala ng umaga at narito pa rin ang binata. Wala ka bang pasok sa opisina ngayon? Di na napigilang tanong ni Shirley kay Noah. Agad namang naagaw ang atensyon ni Noah na magsalita si Shirley kaya naman napatingin siya sa gawin ng dalaga. Hindi ako pumasok ngayon dahil alam kong masigit na kailangan mo ako ngayon. Nakangiti pa na sagot ni Nina sa dalaga. At nang mapansin niya na nakaayos ito, tumayo na rin siya at lumapit dito. Tara muna sa baba para makakain tayo ng umagahan. Pag-aayanan niya sa dalaga, saka niya to hinawakan sa kamay. Agad naman na nagpatianod sa Shirley sa binata. Bakit? Kaya ko naman ang sarili ko. Tsaka wag mo kong intindihin dahil ayos naman na ako. Sadyang nasaktan lang ako sa muli naming pagkikita ng ama ko. Pero ayos ako ngayon at bala ko nang bumalik sa bahay ni Nina. Sabi ni Shirley kay Noah habang naglalakad sila papuntang kusina. No, hindi ka na muna babalik kina Nina at nakausap ko na rin siya tungkol sa bagay na yan. Pumayag siya na dito ka muna sa akin titira. Seryosong sagot ni Noah sa dalaga. Gulat na gulat naman si Shirley sa sinabi ng binata at nagtataka pa siya dahil bakit kailangan pa niyang tumira dito. Ha? Naku, hindi pwedeng hindi ako bumalik kila Nina. Hahanapin ako ni Kayron at isa pa, kailangan ko ng trabaho. Baka nakakalimutan mo, ako lang inaasahan ng pamilya ko sa Bicol. Sagot naman ni Shirley. Napabuntong hininga naman si Noah dahil alam niya na ito magiging reaksyon ng dalaga sa kanyang desisyon. Kinausap niya na kasi sila Nina at sinabi niya na makabubuti siguro na doon na muna si Sheila sa kanyang poder dahil alam niyang baka ito naman ang pagdiskitahan ni Jessie. Agad din namang pumayag si Nina dito dahil nag-aalala rin naman siya kay Shirley. Parang kapatid na rin kasi ang turing niya dito at kahit siya'y nasasaktan para dito sa mga nalaman nito kagabi sa party. Tumigil naman na muna sila sa pagkakbang at hinarap ni Noah ang dalaga. Kung ang iniisip mo ay ang trabaho mo kay Nina, huwag kang mag-alala dahil diretso pa rin ang sahod mo. Mas makabubuti kasi sa'yong magpahinga na muna. Alam kong pagod ka na at ang dami mo pang iniisip kaya nandito ako at handa kitang samahan. Sabi ni Noah kay Shirley. Naluluha naman si Shirley dahil sa mga sinabi ng kanyang nobyo dahil ramdam niya kung gaano siya kamahal nito at ngayon niya lang naranasan na may nag-aalala sa kanya. Dahil sa nakalipas na mga taon, wala na talaga siyang ibang inisip kundi ang kapakanan na lamang ng kanyang ina at mga kapatid na nasa probinsya. Salamat, pero di mo naman kailangan gawin to eh. Kaya ko naman to at kakayanin ko para sa pamilya ko. Iniwan na nga kami ng tatay ko, pababayaan ko pa ba naman sila? Okay lang talaga ako, Noah, at saka kaya ko naman. Sagot ni Shirley at agad niyang pinunasan ng luha na lamandas sa kanyang pisngi. Alam ko naman na kaya mo dahil matapang at matatag ka. Pero gusto kong maramdaman mo naman na may nag-aalaga at nagmamahal din sa'yo. Kaya please, pabayaan mo naman sana ako na alagaan ka. Sagot naman ni Noah sa dalaga dahil alam niya naman na kahit hindi sabihin ng dalaga, pagod na rin ito sa lahat ng bagay. Hindi naman na napigilan pa ni Shirley ang kanyang sarili at niyakap na niya si Noah habang di na rin niya napigilan pa na maiyak. Ramdam na ramdam niya kasi kung gaano siya kahalaga sa binata ngayon at ipinagpapasalamat talaga niya na merong taong tumanggap at nagmahal sa kanya ng ganito. Shh! Huwag ka nang umiyak. Nandito lang ako palagi para sa'yo. Tandaan mo yan, ha? Sabi ni Noah kay Shirley habang nakayakap na rin siya dito. Tsaka niya to hinalikan sa noo. Salamat. Salamat sa pagmamahal mo. Umiiyak na sagot ni Shirley sa binata habang hindi to bumibitaw sa pagkakayakap niya sa binata. Pakiramdam niya kasi safe na safe siya sa bisig ng binata. Sandali pa silang nanatili sa ganong posisyon at tinayaan na muna ni Noah na umiyak si Shirley habang nakayakap sa kanya. At nang naramdaman niyang kalmado ng dalaga, dahan-dahan na siyang bumitaw sa pagkakayakap niya rito. Tsaka niya to tinitigan sa mukha. Pinunasan na rin niya ang luha sa pisngi nito. Okay ka na ba? Nakangiti pang tanong ni Noah kay Shirley.
Dahan-dahan namang tumango ang dalaga bilang sagot niya dito. Tara na munang kumain dahil mamaya may pag-uusapan pa tayo. Pag-aayanan niya sa dalaga, tsaka niya to inakbayan. Saka sila pumunta sa garden dahil doon na lamang niya balak na kumain sila ng agahan ni Shirley at ipapadala na lang niya sa mga kasambahay ang kanilang pagkain doon. Kahit walang ganang kumain si Shirley, pinilit na lang niya ang sarili niyang kumain. Kapag kasi naaalala niyang kanyang ama, bigla siyang nalulungkot sa isipin na iniwanan na nga lang talaga sila nito ng basta-basta na lamang. Pagkatapos silang kumain na dalawa, sakto naman dumating sila Nina at Kimboy kasama ang anak ng mga ito na si Kieron. Dali-dali namang lumapit si Nina kay Shirley at agad niya itong niyakap dahil kagabi pa talaga siya nag-aalala dito. Kamusta ka? Ayos ka lang ba? Agad na tanong ni Nina kay Shirley nang bumitaw siya sa pagkakayakap dito. Nginitian naman ni Shirley si Nina. Ayos lang ako, wag mo akong alalahanin. Iniyak ko na kagabi ang sama ng loob ko kaya naman ayos na ako. Sagot ni Shirley kay Nina at pinipilit niyang wag pumiyok ang kanyang boses. Pero ang totoo, gusto niya nang maiyak muli dahil sa nalaman niya kagabi, kundi dahil sa mahalaga pala talaga siya sa pamilya ni Noah dahil kita niya kung paanong mag-alala ang mga ito sa kanya. Sigurado ka ba? Kung may dinaramdam ka o gusto mo nang makakausap, alam mo naman na narito lamang ako. Sagot pa ni Nina sabay hawak niya sa kamay ni Shirley. Oo, ayos na ayos ako Nina kaya wag niyo na akong alalahanin pa. Nakangiti pang sagot ni Shirley kay Nina. Initian naman ni Nina si Shirley at kahit papano, nakahinga siya ng maluwag dahil mukhang okay naman na si Shirley ngayon. Hindi kagaya kagabi nakita niya kung gaano to nasaktan sa mga nalaman kagabi. Shirley, hahayaan muna kita sa pangalaga ni Kuya Noah. Nagkausap na kami kagabi at siguro baka bubuti na dito ka na lamang muna sa kanya, sabi ni Nina kay Shirley. Pero Nina, okay naman na ako. Baka naman pwedeng bumalik na lang ako sa inyo. Kayang-kaya ko naman na at pwede namang bumalik na lang ulit sa dati ang lahat na parang walang nangyari. Sagot pa ni Shirley dahil nahihiya rin kasi siya sa mga magulang ni Noah. Pwede naman talagang bumalik na lang tayo sa dati Shirley Pero hindi talaga tayo sigurado kay Jessie dahil baka ikaw ang pag-initan niya. Kilala na namin siya at baka kung ano pang gawin niya sa'yo, lalo na't di ka naman namin kasama palagi. Knowing Jessie kapag galit yon, talagang hindi niya tinitigilan, kaya mas baka bubuti na dito ka na lamang muna kay kuya. Paliwanag ni Nina kay Shirley. Napabuntong hininga naman si Shirley. Dahan-dahan na lamang siyang tumango dahil naiintindihan naman niya ang mga to. Alam niya na iniisip lamang nito ang kapakanan niya, kaya naman papayag na lamang siya sa gustong mangyari ng mga to. Huwag kang mag-alala, dahil alam ko naman na hindi ka pababayaan ni Kuya Noah. Nakangiti pang sabi ni Nina kay Shirley. Salamat sa inyo ha. Sa totoo lang, hindi ko talaga alam ang gagawin ko ngayon. Salamat sa inyo dahil hindi niyo ako pinabayaan. Naluluhan na namang sabi ni Shirley. Nako Shirley, hindi ka na iba sa amin. Pamilya ng turing namin sa'yo kaya hindi ka talaga namin pababayaan. Sagot ni Nina kay Shirley. Di naman napigilan ni Shirley na yakapin si Nina. Masayang masaya siya dahil hindi siya nagkamali ng desisyon niya noon na magtrabaho sa pamilya ng mga tsuwa. At ngayon nga, tinuring na siyang kapamilya ng mga ito. Shirley, napag-usapan na rin namin ni Nina ang tungkol sa bagay na to. Sabat na ni Noah. Napakalas naman sa pagyayakapan sina Shirley at Nina. Alam naman namin na namimiss mo ng iyong ina at mga kapatid. Baka gusto mong umuwi tayo sa inyong probinsya? Dagdag pa ni Noah. Nagulat naman si Shirley sa sinabi ni Noah at napatingin pa siya kay Nina na nakangiti na rin sa kanya saka ito tumango. Naisip kasi namin ni Kuya na baka gusto mong makasama muna ang iyong ina at mga kapatid. Kaya naisipan namin pumunta na lang muna kayo ni Kuya Noah doon para naman makapag-isip-isip ka at makapag-relax man lamang doon. Sabi naman ni Nina. Seryoso ba kayo? Pero kasi hindi matuloy-tuloy ni Shirley ang gusto niyang sabihin sa mga to. Iniisip niya kasi na oo, gusto niyang makasama ang kanyang ina at mga kapatid, pero naisip din niya na wala man lang siyang ipon at lalong wala silang gagasasin kung hindi siya magtatrabaho. Kung iniisip mo ay ang gagasasin mo doon, huwag ka nang mag-alala pa dahil sasamahan naman kita doon at ako nang bahala sa inyo. Nakangiti pang sabi ni Noah sa kanyang nobya dahil alam niya na ito ang iniisip nito ngayon.
Wala naman kasing bukang bibig si Shirley, kundi ang kanyang pamilya. Ang pangtustos niya sa mga ito, ang iniisip ito ngayon. At ang mga gagastusin pa. Kaya alam na ni Noah na itong iniisip ito ngayon. Pero Noah, paanong kumpanyo kung sasama ka sa akin sa Bicol? Nakakahiya naman na dahil lamang sa akin, hindi ka papasok ng opisina, sabi ni Shirley at saglit pa siyang natahimik. Okay lang naman ako. Kaya pa namang tiisin at di nakikita at nakakasama sila nanay. Dagdag pa ni Shirley. Nilapitan ni Noah si Shirley. Sa kanya to hinawakan sa kamay. Palagi na lang kapakanan na ibang taong iniisip mo. Isipin mo rin naman ang sarili mo. Kailangan mo rin magpahinga at mag-relax paminsan-minsan. Alam ko na nag-aalala ka lamang sa pamilya mo, pero minsan naman isipin mo rin ang sarili mo. Sabi ni Noah kay Shirley. Wala na nga kasing oras man lang ang dalaga para mag-relax man lang. Ni hindi nga ito nagde-day off sa kanyang trabaho kay Nina, kaya nga di na ito masyadong inoobliga ni Nina na kumilos-kilos sa kanilang bahay dahil may iba siyang kasambahay. Pero matigas talaga ang ulo ni Shirley at minsan nga'y naabutan ni Nina na nagka-lingkis ng kanilang bahay o di na kaya naman nagluluto ng kanilang pagkain. Shirley, tama si Kuya Noah. Isipin mo rin naman minsan ang sarili mo. Alam namin kung gaano kakabait na anak pero kahit minsan man lang, isipin mo muna ang sarili mo. Alam namin stress ka na sa mga nangyayari, kaya mabuti pa siguro magpahinga ka na lang muna. Sabat ni Nina. Napabuntong hininga naman si Shirley. Saglit muna siyang nag-isip. Isa pa niyang tiningnan sina Noah at Nina, maging si Kimboy, na tahimik lang nakikinig sa kanila at ginitian siya tumango sa kanya. Shirley, tama sila. Isipin mo rin ang sarili mo. Alam ko kung gaano ka kapursigidong itaguyod ang pamilya mo, pero tama sina Noah at Nina. Minsan isipin mo rin ang sarili mo. Mahalaga ka rin sa amin dahil hindi ka na iba sa amin at pamilya ng turing namin sa'yo, kaya gusto naman naming mapabuti ka. Sabat na ni Kimboy. Alam niya kasi kung gaano kahalaga si Shirley sa kanyang mag-ina dahil ito ang kasama ng mga to noong mga panahong nasa ibang bansa pa si Nina at ipinagbubuntis ang kanilang anak hanggang sa mga anak ito. Dahan-dahan naman na tumanggi si Shirley. Saka siya tumingin kay Noah dahil sa tingin niya, tama siguro ang mga to na minsan isipin din niyang sarili niya at totoo rin naman ang sinabi ni Nina dahil totoong na-stress na siya sa mga nangyayari ngayon. Sige, pumapayag na ako. Pero ayos lang ba sa mommy at daddy niyo na hindi pumasok sa opisina si Noah? Sagot ni Shirley dahil alangan siyang isama si Noah. Alam naman niyang may responsibilidad to sa kumpanya ng mga to. Paano kaya kung wag mo na lang akong samahan sa probinsya, Noah? Kaya ko naman na. Tsaka kasama ko si nanay doon kaya magiging maayos lamang naman ako doon? Baling na Shirley kay Noah. No, hindi ako makapapayag. Kailangan kasama mo ako doon. Sasamahan kita sa probinsya ninyo. Sa ayaw at sa gusto mo? Sagot ni Noah kay Shirley. Bigla namang natawa si Nina sa naging reaksyon ng kanyang kakambal. Shirley, sa tingin mo ba, papayag ang isang niya na malayo ka sa kanya? Yun na nga lang, nasa bahay ka lang eh. Umaga't hapon ka kung puntahan doon. Paano pa kung lumayo ka, di na baliw na yung kakambal ko dahil hindi ka nakikita? Natatawa ng sabat ni Nina. Napakamot naman bigla sa ulo niya si Noah dahil sa sinabi ni Nina at totoo naman yon. Di kasi niya kayang mawalay sa dalaga dahil hindi siya mapakali at parang gusto niya nga itong laging kasama na lamang. Napapangiti naman si Shirley sa naging reaksyon ni Noah sa sinabi ni Nina. Sa totoo lang, gusto rin naman niya na palaging kasamang nobyo kaso lang, di naman yan maaari dahil may kanya-kanya silang obligasyon sa buhay ni Noah. Si Noah sa kumpanya ng mga ito habang si Shirley ay sa pag-aalaga ng anak ni Nina. Nasa ganong pag-uusap sila nang biglang dumating sila Denver at Angeline. Kaya agad silang napatingin sa mga to na bagong dating pa lamang. Galing kasi ang mga to sa kumpanya ni Noah dahil pansamantala si Angeline munang hahawak noon. Mukhang nagkausap-usap na kayo. Nakangiti pang sabi ni Angeline. Isa-isa nang lumapit sila Noah, Shirley, Nina at Kimboy kila Angeline at Denver para magbigay galang sa mga ito. Saka sila bumalik sa mga pwesto nila kanina. At sumunod na rin naman sina Angeline at Denver sa mga ito para makapag-usap-usap pa sila ng maayos. Kamusta ka, Iha? Tanong ni Angeline kay Shirley nang magawi ang tingin niya sa dalaga.
Ayos lang naman po ako. Nahihiya pang sagot ni Shirley dahil totoong nahihiya siya sa mga ito dahil mukhang naabala pa niya ang mga to dahil sa nangyari kagabi. Iha, di ba? Sabi ko naman sa'yo, huwag ka nang mahihiya sa amin. Hindi pa man kayo mag-asawa ng anak kong si Noah. Pamilya ng turing namin sa'yo at parang anak na rin ang tingin ko sa'yo. Kaya kung may kailangan ka, o gusto mo ng kausap, o gusto mo ng nanay na mayayakap, huwag kang mahihiya sa akin ha. Sabi ni Angeline kay Shirley dahil pansin niya na nahihiya na naman to sa kanila. Napangiti naman si Shirley. Pinipilit niyang wag magluha. Pero di niya talaga kayang pigilan to dahil kusa na lamang itong tumulo. Luha kasi to ng saya dahil kahit di naman siya kadugo ni Angeline ay tinuturing na talaga siyang pamilya ng mga to. Di na nga rin niya napigilan ang kanyang sarili at agad na siyang lumapit kay Angeline at agad na siyang yumakap dito. Salamat po. Salamat sa pagmamahal niyo sa akin kahit di niyo naman po ako kaano-ano. Salamat po sa lahat ng naitulong niyo sa akin at sa pamilya ko. Tatanawin ko po talaga tong malaking utang na loob sa inyo. Umiiyak na sabi ni Shirley habang kayakap siya kay Angeline. Agad namang gumante ng yakap si Angeline sa dalaga. Shh! Mahalaga ka sa akin. Kaya namin to ginagawa sa'yo, iha. Sagot na lamang ni Angeline sa dalaga na patuloy pa rin sa pag-iyak.